Ating pag-aralan ang panitikang pambata bilang kurso. Halina! Narito ang mga layunin ng ating talakayan. Una, natutukoy ang makasaysayang pag-unlad ng panitikang pambata mula sa tradisyong oral hanggang sa pagiging formal na akademikong kurso. Ikalawa, naiisa-isa ang mga mahalagang yugto at institusyon sa Pilipinas na nagsulong sa kurikulum ng panitikang pambata. At ikatlo, naibibigay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling panitikan para sa mga bata sa paghubog ng kanilang identidad at kultura. Ngayon naman, ating tunghayan ang kasaysayan ng pag-usbong ng panit ng pambata bilang kurso. Una ay noong panahon ng pre-curriculum o bago ang ika-19 na siglo. Bago naging formal na kurso, ang panitikan para sa mga bata ay oral. Ang mga halimbawa nito ay epiko, alamat at mito. Noong ika-17 siglo, ang mga aklat tulad ng Orbis Sensualium Pictus ni John Amos Comenius ang naglatag ng pundasyon na ang mga bata ay nangangailangan ng aklat na may larawan para sa mas mabisang pagkatuto. Narito ang larawan ng Orbis Sensualium Pictus o ang tinatawag natin na The World of Things Obvious to the Senses Drawn in Pictures ni John Amos Comenius. Ang sumunod naman ay ang pagpasok sa akademya. Ika-19 hanggang maagang ika-20 siglo. Nagsimulang maging bahagi ng formal na pag-aaral ang panitikang pambata nang itatag ang mga teacher training colleges, mga normal na school. Una ay ang pedagogical tool, ginamit ito bilang instrumento sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat. Moralismo, ang kurikulum ay nakatuon sa pagtuturo ng kagandahang asal at relihiyon. Halimbawa nito ay ang McGuffey Readers sa Amerika. Narito ang larawan ng pabalat ng McGuffey First Reader. Ang ikatlong pangyayari ay ang pagsibol ng panitikang pambata sa Pilipinas. Ito ay nangyari noong panahon ng Amerikano. Dito nagsimulang magkaroon ng istruktura ang pag-aaral nito sa ating bansa. Taong 1901 sa pagdating ng mga Thomasites, ipinakilala ang sistemang pampubliko na paaralan. Ang kurikulum ay hinalaw sa kanluran, mga kwento ni na Mother Goose at Grimm Brothers. Sa Pilipinas naman, ipinakilala ito ni Camilo Osias. Siya ang bumuo ng The Philippine Readers o tinatawag nating Osias Readers. Ang unang serye ng mga aklat na nagtangkang lokalisahin ang nilalaman para sa mga batang Pilipino na naging bahagi ng kurikulum sa elementarya. Narito ang larawan ni Camilo Osias. Siya ang bumuo ng The Philippine Readers o Osias Readers. Kung ang mga Amerikano ay may McGuffey Readers, ang mga Pilipino noong unang panahon ay may Osias Readers. Ito ang mga aklat na nagturo sa mga batang Pilipino ng wastong pagbasa, kagandahang asal at pagmamahal sa bayan. Ang sumunod na pangyayari ang akademisasyon at professionalization sa pagitan ng 1950 hanggang 1980. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting humiwalay ang panitikang pambata mula sa pagiging pantulong sa pagbasa lamang at naging isang seryosong akademikong disiplina. Ang mga universidad na nanguna dito ay University of the Philippines na naging kuta ng pagsusuri sa panitikan. Nagsimulang iturong pagsulat at kritisismo ng mga akdang pambata. Philippine Normal University bilang sentro ng edukasyon sa bansa. Isinama ito sa kurikulum ng mga kumukuha ng Bachelor of Elementary Education bilang isang mandatoryong asignatura. 1983, PBBY, ang pagtatag ng Philippine Board and Books for Young People ay nagbigay ng akademikong bigat sa kurso na nagresulta sa mas maraming workshop at pananaliksik tungkol sa bata at panitikan. Ang kasalukuyang curriculum, ang K-12 at Higher Education. Narito ang talahanayan ng antas at pokus ng curriculum. Mula elementaryan, nakatuon sa literacy development at pagbuo ng habit sa pagbabasa o tinatawag natin na reading centers at storytelling. Sa College of Education naman, nakatuon sa methodology, paano ituturo ang panitikan, paano pipili ng age-appropriate na mga libro at ang sining ng pagkikwento. Art and Letters, nakatuon sa creative writing at criticism. Pagsulat ng mga bagong akda at pagsusuri sa mga temang panlipunan katulad ng gender, class, identity sa loob ng mga aklat pambata.
Bakit ito naging ganap na kurso? Una, psikolohikal na batayan. Ang pag-unawa sa Piaget stages of cognitive development ay nangangailangan ng kaalaman kung anong uri ng kwento ang angkop sa bawat edad. Ikalawa, kultural na identidad. Ang pangangailangan, i-decolonize ang isipan ng bata at ituro ang sariling kultura sa pamamagitan ng mga katutubong kwento. Ikatlo, visual literacy. Sa makabagong panahon ng pag-aaral ng mga pictures book, ay tinuturing na mahalaga sa pag-unawa ng visual at textual na impormasyon. Sa madaling sabi, naging kurso ang panitikang pambata dahil hindi na lamang ito tinitignan bilang pampatulog, kundi bilang isang pundasyon ng kritikal na pag-iisip at pagpapahalagang pambansa. Narito naman ang layunin sa pagtuturo ng panitikang pambata. Una, layuning pedagogical o pagtuturo. Paglinang ng literacy. Sanay ang mga magiging guro sa pagpili ng mga akdang makatutulong sa pagbilis ng pagkatuto ng mga bata sa pagbasa at pagsulat. Paggamit ng storytelling bilang tool. Ituro ang sino ng pagkikwento bilang isang epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa iba't ibang asignatura. Pag-usuri ng materyales. Mabigyan ng mga mag-aaral ng kakayahang suriin ng isang aklat ay age-appropriate o angkop sa edad, batay sa antas ng pag-unawa ng bata. Ikalawang layunin, psikolohikal at emosyonal. Pag-unawa sa child psychology, gamitin ang panitikan upang maunawaan ang emosyon at mental na pag-unlad ng mga bata. Pagbuo ng empatiya. Ituro kung paano nakatutulong ang mga kwento sa paghubog ng karakter, pag-unawa sa damdamin ng iba at paglutas sa mga suliranin sa buhay. Bibliotherapy. Maipakita ang kahalagahan ng panitikan bilang kagamitan sa paghihilom ng mga bata mula sa trauma o pahirap na karanasan. Ikatlo, layunin kultural at sosyal. Preserbasyon ng kultura. Itanim sa mga bata ang pagpapahalaga sa sariling wika, mga alamat, kwentong bayan, tradisyong Pilipino sa gitna ng globalisasyon. Pagbuo ng identidad. Tulungan ng mga bata na makilala ang kanilang sarili at ang kanilang bansa sa pamamagitan ng mga karakter at tagpuan sa kwento. Pagsusuri ng ideolohiya. Suriin ang mga nakatagong mensahe sa mga aklat pambata gaya ng isyu sa kasarian, antas ng pamumuhay at kapangyarihan. Ika-apat, layuning teknikal at malikhain. Creative writing, mahikay at masanay ang mga bagong manunulat sa pagsulat ng mga kwentong pambata na may mataas sa kalidad na sining. Visual literacy, maunawaan ang ugnayan ng teksto at ilustrasyon sa pagbuo ng kahulugan ng mga picture books. Literacy criticism, subugin ang kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng estruktura, tema at estilo ng panitikang pambata bilang isang lehitimong anyo ng sining. Sa madaling salita, ang pangunahing layunin ng kursong ito ay hindi lamang ang magbasa ng mga kwento, kundi ang gamitin ng panitikan bilang tulay upang hubugin ng isang bata na kritikal ang pag-iisip, may pagpapahalaga sa kultura at may matatag na emosyonal na pundasyon. Ang CHED curriculum at ang panitikang pambata. Noong 2018, naglabas ang Commission ng Higher Education at CHED ng mahalagang direktiba na naglalayong patatagin ang pagtuturo ng panitikan sa kolehiyo. Bagamat walang isang memo na nakatutok lamang sa panitikang pambata, ang pagpapatupad ng CHED Memorandum Order No. 4, Series of 2018 ang naging mitsa upang masiguradong may puwang ang mga lokal na anyo ng panitikan sa kurikulum. Narito ang mahalagang detalye kung paano pumasok ang panitikang pambata sa mga kolehiyo. Una ay ang konteksto ng CHED Memorandum Order No. 4, Series of 2018. Dahil sa pagbabagon sa General Education Curriculum, ang asignaturang panitikan ay naging optional sa unang antas ng kolehiyo. Bilang tugon, iniutos ng CHED na magkaroon ng kaukulang unit para sa panitikan, partikular na ang kursong may kinalaman sa edukasyon at humanidades. Para sa mga kumukuha ng education, sa ilalim ng bagong polisiya para sa teacher education tulad ng CHED Memorandum Order No. 74/8082 Series of 2017, ang panitikang pambata o Children's Literature isang required major subject para sa mga kumukuha ng Bachelor of Elementary Education. Dahil sila ang matuturo sa mga bata, kailangan biyasa sila sa pagsusuri ng mga kwentong pambata tulad ng mga tula at mga ilustrasyon. Gayon din ang mga Bachelor of Early Childhood Education, nakatutok ito sa pagbuo ng literacy sa mga batang nasa edad 0 hanggang 8. Panghuli,
ay ang layunin ng pagkasama sa kurikulum. Bakit ito mahalaga sa kolehiyo? Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa ng kwento, layunin nito na pagpapahalaga sa kultura, maipakilala ang mga katutubong kwento, alamat at epiko sa mga bagong henerasyon. Pag-usuring kritikal, maituro sa mga estudyante kung paano suriin ang mga tema, halimbawa na lang sa kasarian, karapatang pambata, at moralidad sa loob ng aklat pambata. Pedagohiya, matutunan ng mga magiging guro kung paano gamitin ang panitikan para ituro ang wika at pagbasa.